Natsyempohan natin mga riders ngayong May 17, 2025. Kararating lang dito po sa Premio, Santa Cruz, Laguna. Dito po sa Sambat ha. Meron na po silang Honda PCX na 160 version 3. Tara, lapitan natin. Ayan, kadidiskarga lang po dito. Ang una ko kagad napansin sa kanya mga riders, yung kanyang handlebar. Ayan, meron na rin siyang cover. Parang mas bumagay siya mga riders. All in all naman, same pa rin yung kanyang looks. Then sa headlight, may pagbabago na rin. Ito, mas maganda siya na improve. Kasi dun sa luma, dun sa version 2, masyado kong talaga nalalaparan. Masyado siyang letter U. Dito naman, nagkaroon na siya ng shape. Mga riders, B-shape na siya. Mas gumanda yung kanyang DRL. Mas maporma, diba? Okay, tatlong kulay pa lang po ang available dito. O talagang tatlong kulay siya. Meron siyang white. And then ito, glossy red. At saka ito, matte black. Para sa inyo mga riders, alin ang the best na kulay? Parang red, ano? Antay-antay lang tayo mga riders para maikutan natin ng maayos. Kasi bago pa lang siya nililista dito sa Premio mahirapan nating i-forma siya. Anyway, habang nandito siya sa kanyang pwesto, isa-isahin na natin kung ano nga bang bago dito sa Honda PCX na 160 version 3. May dalawang variant po siya dito sa bagong labas. Ano po, sa version 3 meron dito pong road sync type. Ito nga po itong premium na matte gunpowder black na metallic, at saka ito pong pearl fadeless white. Ayan po yung road sync na klase niya. And then sa standard type naman po, available siya sa tatlong kulay. Meron pong vortex red metallic, pearl fadeless white, at saka matte bullet silver. Parang wala pa dito yung matte bullet silver. Klaruhin lang natin na medyo nalilito pa rin po kasi ako. Okay, ito pong isa, ito yung standard type niya, at ito po yung road sync type. So dalawang variant po siya, pareho po kasi siyang kulay white. So malaki pong pagkakaiba nila. Unang-una po, naka-ABS po itong si road sync, at CBS lang itong si standard version. Yan, kita naman natin sa kanyang front disc brake. Yan, dito po siya merong ABS. At ang maganda nga po dito sa road sync type, naka-ABS na rin po sa kanyang rear brake. Ayan, meron po siyang single disc pa rin, syempre, saka single piston caliper. Okay, sa kanya pong braking system. Okay, dito po sa front brake, ayan, meron single disc na meron pong dual piston caliper. And then equipped na rin po siya ng dual channel ABS. And then of course, telescopic fork pa rin po yung kanyang front suspension. Ito sa klase naman po ng kanyang gulong, ginamitan po ng IRC tire. Meron po siyang sukat na 110 by 70 by 14 and tubeless po siya, syempre. At kulay bronze na po yung kanyang mag wheels. Medyo nahihirapan tayo mga riders kasi sobrang init. Hintayin lang natin sila makaset up. Gagawa po natin ng magandang review ito. Pero pansamantala, para po sa mga nag-aabang, makilatis natin, makilala itong si version 3 ng PCX. Okay, uti-utiin na natin ngayong araw. Okay, dito naman po sa standard type, kita nyo, kulay black yung kanyang mag wheels. And then, telescopic fork na front suspension, syempre. CBS po ang kanyang braking system. Okay, dito po sa front, single disc na meron pong dual piston caliper at telescopic fork na front suspension. And then ang kanya naman pong gulong, siyempre tubeless po yan. IRC tire din po ang ginamit mga riders. May sukat din po na 110 by 70 by 14. Isa pa po sa na-improve dito po sa PCX version 3. Naka-TFT display na po ang kanyang instrument panel. Medyo square siya mga riders. Diba? Mas maganda, mas elegant sa tignan. Kasi yung dati po, okay, dito sa standard, hindi siya nabago. Ganun pa rin po yung style at forma ng kanyang instrument panel. Isa pa, yung switches and button po niya, na-modernize na siya. Naging premium ang itsura. Kita mo nyo, yung control po ng ating TFT display na andito na sa ating switches and button. Okay, magkakasama na po dito yung kanyang high beam, low beam sign at saka passing light. Then, meron din po siyang selectable torque control, horn, turning signals. And then dito sa kabila, syempre, nandito po yung kanyang idling stop or yung stop and start system, hazard lamp, and then electric starter push button. Okay, yung kanya pong brake master, ayan, kita nyo naman. Maganda, kitang-kita natin na nandito na sa harap natin yung kanyang window para ma-monitor natin yung kanyang brake fluid. Then, napaka-premium dito sa handlebar niya. Kita nyo yung kanyang brand na Honda dito sa gitna. Black and white lang ang kulay na ginamit, kaya mas formal siya tignan, di ba? And then 130 by 70 by 13, maliit po ng 1 inch yung diameter ng kanyang mag wheels dito sa rear. Ayan po ang kanyang gulong, syempre IRC po yan. Ito maganda. Meron na rin subtam po yung kanyang dual shock absorber dito po sa rear suspension, kulay gold. Kaya di ba?
ayos na ang kanyang setup, wala na tayong papalitan. Then syempre naka-enhanced smart power plus na po ang kanyang engine, wala po sa kickstart mga riders. Okay, almost the same din ang crankcase, combine siya ng gray or silver saka black. And then syempre meron pong kill switch sensor ng kanyang side stand. Then ito po yung kanyang footboard. Hindi ko lang alam kung ganito rin yung footboard na ginamit doon sa version 2. Ayan, meron siyang tatakbo ng PCX. And then syempre naka-smart keyless system na po ang kanyang ignition. Okay, dito po yung button ng kanyang seat and fuel. Then dito po yung kanyang packet, ganun pa rin naman po ang itsura. And then yung kanya pong charging port. Type-C ready na po ang kanyang charging port dito sa left side pocket. Okay, ang lalim po ng kanyang bulsa. At pasok na pasok ang ating cellphone dyan mga riders. Isa pa po sa na-improve, napakaganda ng kanyang upuan. Kita nyo yung shape niya, di ba? Hulmang-hulma sa ating hita. Kaya naka two-tone siya, may pagka-gray at saka black na combination, and then kulay brown naman yung kanyang mga tahi. Double stitch dito po sa back rider seat, single stitch naman dito sa ating rider seat. Ayan o, komportable tayo. Kahit hindi siya camelback type, sa lalim po ng tapas ng kanyang upuan. At in fairness, malambot din po siya mga riders. So, napaka-firm ng kanyang foam. At hindi na siya masyadong malapad mga riders. So, kahit medyo kapos tayo sa height, magiging komportable tayo dito sa PCX na version 3. Okay, check natin ha. Okay, ganun pa rin ang lapad ng kanyang underseat storage. Dami natin may ilalagay oh. And then ito po yung kanyang stock na battery, GTC 6B GS. Then siyempre basic tools at saka yung kanya pong manual. Okay, tabi muna tayo, sobrang init. Okay, sa mukha naman po ng PCX version 3, almost the same lang sila, mapa standard at saka road sync type. Okay, nalilito ko kung ano bang variant ito, basta ang palatandaan ko, ayan, standard type siya pag ganito po yung style ng kanyang instrument panel. Pero pagka square, ayan, TFT display siya, ano po ito, road sync type. Same lang ng ayos po ng kanyang lighting system. Nandito sa taas yung kanyang turning signals. Tama-tama naman. Dapat talaga mataas ang level para kitang-kita ng kasalubong natin. Hindi mako-confuse kung left or right turn tayo. Basta mga riders, huwag natin kalilimutan. Turn off natin yung ating turning signals kapag nakaliko na tayo o hindi na natin ginagamit. Then dito, ang kanya pong split type na headlight. Hindi po siya projector lang mga riders, pero ang lapad niya. Okay, ayun sa ilalim yung kanyang mga diode. Kitang-kita ko po dito. Tatlo siya mga riders o dalawa magkabila. So lumalabas 6. And then isa pa pong pagkakaiba ng standard type sa road sync version, yung kanila pong mga emblem. Although wala na po sila parehong decals ha, pansinin nyo dito sa kanyang emblem. Dito po sa standard, silver ang kulay nitong kanyang emblem na PCX 160 at kulay gold naman po dito sa road sync type. Okay, kita nyo dito po sa bagong labas na version 3 ng standard type ng PCX. Ganun pa rin po yung kanyang mga switches and button. High beam, low beam sign, horn, at saka turning signals. Then dito sa kabila, idling stop, hazard lamp, at saka electric starter push button. Which is malaki po naging improvement dito sa road sync type. Kita nyo, baka premium ng kanyang itsura talaga, di ba? Nagkaroon na rito siya ng passing light na nakabukod. And then ayan yung control po ng kanyang TFT display, select, and then okay, horn nasa gitna, napaka premium diba ng itsura niya. And then turning signals, at saka dito pareho po sila halos dun sa standard, kanyang idling stop, hazard lamp, at saka electric starter push button. Yun lang, wala po silang manual key or yung stick key pagdating sa kanilang ignition. Siyempre pag nalobat ang ating remote, ang pinaka meron lang po sila yung emergency key. Dito po ginagamit yun eh, tinatanggal tong cover na to, and then meron pong pinipihit sa loob, di ba? Makikita naman natin doon sa kanyang manual key or doon sa emergency key. And then check po natin yung kanyang stock na muffler. Okay, ganun din po ang itsura, wala naman halos na bago, pareho po sila dito sa standard type. Okay, ayan, meron po siyang heat guard na plastic po ito, hanggang dito sa tip, hanggang dito naman po sa kanyang muffler. Ito yung kanya pong heat guard na plastic, yan, malapad din naman, tamang-tama. Then pag may pagka-oblong po ang shape ng kanyang muffler, hindi po siya perfect round shape. And then sa footrest po, ayan, ang lapad niya mga riders, oh. Aluminum siya, kahit wala ng rubber, okay na po ito, kakapit na to sa ating sapatos. Sa
Sa kanya naman pong windscreen or visor, pare-pareho po sila na tinted na black pero manipis lang pagkakatint niya, hindi masyadong ma-dark. Pero okay lang kasi hindi naman siya naigagalaw, na adjustable siya. At tama-tama lang, hindi na mabablock yung ating view pag nagmamaneho dahil halos level lang siya sa kanyang manibela. Wala naman pong nabago sa kanyang grab bar, ganito pa rin. Okay, ito tatanggalin lang natin yung takip pag maglalagay po tayo ng box. Dito po yung kapitan ng kanyang top box bracket Okay, na-improve din po yung kanyang tail light, stop light, saka turn signals. Diba yan? Ang ganda ng forma niya dito. Para siyang letter X na rin, diba? Okay, ito po yung kanyang stop light. And then, siyempre, turning signals. All LED po yan mga riders ha. Pareho din naman po ng forma dito sa standard version. All LED rin po yan lahat sila, siyempre. Nga pala mga riders, dito po sa road sync version, ayan, naka subtank po yung kanyang rear suspension. As a standard naman po ay wala po siyang subtank. Then ang size po ng gulong dito sa standard, ganun din po, 130 by 70 by 13. IRC tubeless din po ang ginamit. And then magkaiba po sila ng kulay ng crankcase. Dito po sa standard, pure black po siya. At dito nga po sa road sync, ayan, combine po siya ng silver at black na crankcase. And then dito po sa packet ng standard, ganun din po, Type-C ready na rin po yung kanyang charging port. Pareho lang sila ng size ng packet. At syempre para sa improved na handling, hindi po nila inalays yung kanilang Honda Selectable Torque Control. And then meron po siyang maximum power na 15.8 horsepower at 8,500 RPM and 14.7 Nm of torque at 6,500 RPM. And then ito pong dalawang variant, pareho pa rin po sila ng kanilang fuel tank capacity. 8.1 liters po sa full tank. And then sa fuel consumption sa WMTC test method, nasa 46 kilometers per 1 liter. And then of course sa top speed niya, hindi naman po yan mababago. Nasa 120 plus kilometers per hour. Okay, tumitimbang po siya ng 133 kilos sa kanyang curb weight. Meron po siyang ground clearance na nasa 134 mm at 764 mm na seat height. Kaya sigurado, abot na abot niyo po to mga riders. Siyempre sa kanya pong engine specs, panalo na tayo. 4-stroke, single cylinder, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled ang kanyang cooling system, and then fuel injected po sa fuel supply system, 157cc displacement, and then enhanced smart power plus na po ang kanyang engine. 900 ml pa rin po ang kanyang engine oil capacity at 120 ml naman po sa kanyang gear oil capacity. Okay mga ka-riders, yung pong kanyang price ay pinapinalize pa dun sa loob dito po sa Premio Santa Cruz Laguna ha. Pero bigyan ko lang po kayo ng idea ha, na browse po natin. Mga estimate ko po dito less than 160,000 dito po sa road sync na type, at doon naman po sa standard type ay nasa below 135,000 po yan. So hintay-hintay lang po, mag-update pa po tayo siguro mamayang hapon or bukas na, kasi hindi pa po talaga tapos at nabababala po nitong mga motorsiklo. Okay, hanggang dito na lamang po. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.